Pag-aralan nyo to. For how many seminars na meron tayo? Ang mag-asawa, si Apostle Rodel Sabino, and ang kanya pong butihing asawa, si Beth, at kanyang mga anak, si Elise and si Jerem. Praise God. At hindi lang yun. Mamaya, mag-share siya mamaya ng word. Ay, mag-share siya, mag-minister siya sa atin mamaya. Amen? So, look forward doon. And also, meron tayong mga taga Mindanao, fresh from Mindanao. Yes. Amin po si Catherine, si Corinne, and si Pastor Roger. Yes, mga fresh from Mindanao. Fresh from Mindanao po yan. Okay, so, ngayon, so I'm so excited. Yes. Sabi ko nga, God will do great things today. Alam ko na, it's a start po. At sabi nga po, how many years na tayo ang ating pong anniversary? We are now on the 36th year ng ating anniversary. Amen? Praise God. At meron nga po siya pinasa sa akin dito na ang anong ibig sabihin ng 36, the biblical meaning ng 36 ay, amen. Wait lang wait. Maganda to maganda. Talagang it confirms with my spirit kung yung sinasabi po dito, the biblical meaning ng ating pong, yan. To, okay. So, ang number 36 daw, number 36 is completeness and represents divine completeness and governance. Wait lang Governance. It signifies the establishment of divine order and the perfect harmony of God's plan. Redemption and spiritual growth. The magnification of the number 36 can be seen as a call to recognize represents divine spiritual goal. It reminds us of the need to rely on God's grace and strive for personal transformation and the role of righteousness. Amen? Praise God. Makikita nyo, di ba yun ang ating pong tinuturo for how many weeks na? Itong the role of righteousness. The concept of the 36 righteousness suggests the significance of righteous individuals in the world. The number 36, they encourage us to cultivate righteousness and to hold on to what God, that our righteousness comes from Jesus Christ. Amen? So makita po natin talaga na how God moves mightily upon us. It's been 36 years, sabi nga, and we have seen the goodness of God sa buhay natin. All these years, hindi niya tayo pinabayaan. Going strong. Amen? Alam ko na ang daming mga nangyari sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Di ba? Nangyari nga na nagkaroon ng baha, sunog. Di ba? Baha, sunog. Pero nakita natin ang kamay ng Panginoon, ang faithfulness ng Panginoon. At nakita natin, di ba, there was a time na gusto pa kayong paalisin sa sinagtala. At ano nangyari? Nagkaroon pa kayo ng dobleng bahay. Nagkaroon pa ng vacation houses. Praise God. Makikita natin talaga ang kamay ng Panginoon. The devil the Satan once meant it for evil, but God meant it for good. Remember the verse that you will build houses you did not, you will have houses that you did not build. At iyon ay sample dito sa atin. So makita natin ang kamay ng Panginoon. At ito nga po yung sinasabi niya. And what God is saying to us. In Deuteronomy 5:4-14. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. These commandments that I have given to you today are to be on your hearts.
Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframe of your houses and on your gates. When the Lord your God brings you into the land he swore to your forefathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you a land with large, flourishing cities you did not build, houses filled with all kinds of good things you did not provide, wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant. Then when you eat and are satisfied, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt and not to the land of slavery. So ano pong sinasabi dito? Sinasabi dito ng Panginoon, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Pero as what God is impressing to us, it is not how much we love the Lord, but it is how God loves us. And the more we understand how much God loves us, doon natin lalong namamahal ang Panginoon. Amen? Yung kilala mo siya. At yan po yung pinagdidiinan natin na makilala natin ang ating Panginoon. How much God loves us. Sabi nga in Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. How much more ngayon na tayo anak ng Panginoon? How much more na naririnig niya ang bawat iyak at bawat hiling mo sa Panginoon? Because you are God's children. You are loved by God. Katulad nga po ng sinasabi niya kanina na inimpressa niya sa atin. Meron kang amang nagmamahal sa'yo. Meron kang papang matatakbuhan. And that is what God is saying to us. Hold on to the love. Be established in the love of God for us. Dahil the more you know how much God loves you, the more He can show and manifest Himself to you. The more siya magpapakilala sa bawat isa sa atin. And when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframe of your house and on your gates. So ano pong sinasabi dito? Ituro ninyo ito ang kabutihan ng Panginoon sa inyong mga anak. For how many years this church has been from generation to generation. Nung una, sila ang babata pa, di ba? Sila Dayin, yan, mga maliliit pa, sila Mansen, ang maliliit pa. Ngayon, nakapag-asawa na sila ng anak na, nagkaroon na ng mga anak. Amen? At yan ay isang pagpapala sa sinagtala maraming anak. Amen? So, makikita natin dito, anong tinuturo ng Panginoon? Teach this to your children. Kung papaano naging faithful ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ganun ang ipakita mo sa iyong mga anak. Ituro mo sa kanila, saan ba ito nanggaling ang saan ba nanggaling itong magandang bahay? Saan ba nanggaling itong mga provision natin? Hindi sa kakayanan natin, kung hindi sa Panginoon. Always remind that to your children. Bata pa lang sila, ituro nyo na yan sa kanila. At sinasabi nga kanina sa kanta, from generation to generation, ipapasa at ipapasa kung papaano bless tayo ng Panginoon. And when you do that, sabi nga niya, you will have houses you did not build. The promises of God, ang blessing na Panginoon, yan ang mga pangako ng Panginoon sa atin. So, katulad po nung time ni Moses, makita natin dito na nung time ng ginamit ng Panginoon si Moses bilang siya po yung ginamit ng Panginoon para makalaya ang mga Israelites sa slavery. At pinakita ng Panginoon yung faithfulness niya doon sa mga Israelites. Kahit yung mga Israelites ay kung minsan, di ba,
Lagi silang nagmumurmur, lagi silang dami-daming complaint, and yet God has been faithful sa kanila. Nung umiyak sila sa Panginoon, niligtas sila ng Panginoon, pinalaya sila sa slavery, at anong nangyari? Even yung time na pag-alis nila, pinakita ng Panginoon yung 10 plagues na para lang mapalaya sila. At yung huli, di ba sabi nga, the blood in the doorpost, pagpapakita na kaya sila nakalaya dahil sa dugo ng Panginoon. And always remember that we are redeemed by the blood of Jesus. We have that righteousness because of Jesus. At ito yung, kumbaga, your foundation, that because of Jesus, you have now the freedom. Na kahit ano pa ang gawin ng kaaway, hindi ka niya mahihinto dahil ang Diyos ang kasama mo. Amen? So, katulad nga po nung makita natin, binibilisan ko para makakapagsalita ang ating guest. In spite of God's faithfulness, nakita po natin to, na kahit nagko-complain sila doon, alam mo, kung titignan mo yung pinakamapa, ang lapit lang ng Egypt sa Israel. Dahil kaya lang, nire-ready lang sila ng Panginoon. And yet, doon sa disyerto, complain sila ng complain sa Panginoon. Pero anong nakikita doon? Yung grace ng Panginoon. Na nung tatawid sila sa Red Sea, anong ginawa? Nakaharang yun? Binuka ng Panginoon. Nung sila ay nagko-complain na walang tubig, binigyan sila ng tubig. Sa disyerto, nung sila ay naiinitan, binigyan sila ng pillar of cloud. Nung sila ay nalalamigan, kapag sa disyerto, malamig paggabi, binigyan sila ng cloud of fire. So makita natin dito ang faithfulness ng Panginoon. And before they enter the promised land, hinahanda ng Panginoon ang puso nila. Kaya ito nga po, doon yun yung sinabi. Yung verse na to, yung kaninang binasa ko, doon sinabi ito na kay Moses. Na love the Lord. Be established in the love of God. Dahil kapag pumasok ka na sa promised land, lagi mong maaalala, hindi ako ang nagdala dito. Ang Panginoon ang nag-bless sa akin. And that is what you will remind your children. For 36 years, nakita natin how God has been blessing each one of you, yung mga anak ninyo. Huwag na huwag niyong kakalimutan yan. And that is why nung cross sila ni Joshua doon sa Jordan River, anong sinabi ng Panginoon? Kumuha kayo ng mga stones, every tribe, kumuha kayo ng stones at gagawing memorial. Nagre-represent na ang kabutihan ng Panginoon sa kanila. Every time na makikita ng mga tao, ng mga anak nila, yung memorial na yun, pagpapakita ng faithfulness ng Panginoon sa kanila. And that is what God is saying to us. Teach this to your children. Hindi hihinto sa generation natin. From generation to generation, ituro mo ang faithfulness ng Panginoon. Amen? Have the revelation and the love of God by knowing Jesus. Katulad nga po na for the first, di ba? Ito yung nga po, I keep asking, sabi ni Paul, that the God of our Lord Jesus, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. So sinasabi po dito, the Holy Spirit that is within you will be the one to reveal to you how much God loves you. And sabi nga, di ba, wisdom and revelation in the knowledge of Him means the more we know Jesus through His Word, the more the Spirit of God will reveal it to us
para lalo nating matanggap. Hindi lang sa isip, kung hindi pa sa ating puso na alam natin, alam na alam mo na mahal ka ng Panginoon. In spite of what is happening in this world, there is that God that loves you. At walang makakapaghiwalay sa'yo sa pagmamahal ng Panginoon. Amen? And ito nga po. Pero i-explain ko yan next week. Ha? Pero ngayon, yung womb nga pala. The Spirit of God lives within us, in our womb. Sa womb, you know what it means? The belly. Ito, may mga yung verse na to ha. In the last days, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So kung titingnan mo, anong ibig sabihin ng belly? In the Strong's Concordance, it means koilia. It used frequently to denote the womb, the innermost part of a man. So out of your belly, when you worship the Lord, di ba, it comes from within. Nag-worship ka from within, hindi naman dito from within. Not in your emotions, but in within. And it is the Spirit of God moving in you that gives you yung lalim para maintindihan mo ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. And that is why, kung titignan mo, sabi nga, the seed, at ano po ba yung napupunta, ano yung wino-work out ng the Holy Spirit within us? It is the seed. Kaya nga po mapapansin ninyo, the parable of the sower is the most, kumbaga sa pinaka-parable ng Panginoon na sinasabi niya. Kapag ito naintindihan mo, the parable of the sower, lalo mong may intindihan the kingdom of God, how it works. It is because of the seed. And who is the seed? Jesus. The more you know Jesus, the more natatanim ito within you. The Holy Spirit teaching you about that word. Anong nangyayari sa womb kapag kunyari ang isang mag-asawa, 'di ba? Kapag 'di ba the seed yung sperm. Alam niyo ba ang ibig sabihin sa Latin ng seed ay sperma. It is like Jesus is like, first he speak about the natural, then the spiritual. Kaya ito yung pinaka-parable. Sabi nga niya, pag naintindihan mo tong parable na to, maiintindihan mo na the rest. Kasi tinuturo niya, kapag yung seed with natanim sa yung womb, the Spirit of God working on those seed, there is life. Because the seed, sabi nga, the seed is poros, seed sowing, seed is the word of God. Kung kaya't, katulad po sa mag-asawa, kapag yung sperm and yung egg, sperm and egg nagsama, anong nangyayari? Nagkakaroon ng buhay at nagkakaroon ng anak, the child. The same thing with us. The seed, when you meditate on the Word of God, ito, di ba, the seed is alive. Di ba sinasabi nga, the Word of God is alive. Di ba? It is spirit and it is alive. So, when the seed of God, you meditate on the seed of God, inalagaan mo yan. Mineditate mo yan, and it goes within you, and the Spirit of God working on that, anong sabi? It will manifest. It will bear fruit. Mamumunga. Yung salita niya ay buhay. And the more we declare the Word of God, the more it will manifest. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Katulad nung na-born again tayo, di ba nung narinig mo yung word,
about Jesus at tinanggap mo, di ba nagkaroon ka ng bagong buhay? The same thing when you receive the Word of God. Habang minemeditate mo ang kanyang salita, ito ay buhay sa atin. Amen? So, hindi ko na masyadong iano yan. Next week, mas i-explain natin yan. At ito na lang, last, yung kay Jerry Isabel na story. So, si Jerry Isabel, alam nyo naman, is the parang assistant ni Kenneth Copeland. So, nung nandun siya sa church, nandun ang kanyang anak na 10 months pa lang, ay nandun sa nursery ng church nila, dinala sa kanya nung sa attendant at naputol ang kanyang daliri. Nung bata, naputol hanggang dito, dalawang kamay, dalawang naputol. So, putol dyan, no? Sa limb na yan, putol. Kaya binigay sa kanya nung nag-service, binigay sa kanya ng attendant at puro dugo yung bata, iyak na iyak yung bata. So si Kenneth Copeland, pinag-pray yung bata kasi in pain siya. So nang pinag-pray, tumahimik lang at nakatulog na gano'n. Pero punong-puno ng dugo siya at nilala niya sa CR yung bata at hinuhugasan niya. Doon niya nakita na talagang nandun, putol na, wala ng pag-asa. Tapos ang ginawa nung yung sa children's kinuha yung kamay na nahulog, nakita, binigay sa kanya. At anong pumasok sa kanya? Dalawa daw fear and sabi nga, mamili ka. It is whether you respond to fear or faith. At doon nga, yung actually, anong time na tinuturo sa kanya, na nagtuturo si Ken Copeland, it is about the Mark 4, the sower and the power of the sower. So makikita natin when Satan wants to steal the word. At yun pero ang pumasok sa kanyang kaisipan, yung Jude 1:20-21. But you, dear friends, by building yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourself to God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Yun yung kumbaga nag-lift up sa kanya. Build yourself up. So nagtang siya, nag-pray siya. So hindi, kumbaga, instead na makinig siya dun sa fear, yung takot, dun para sa bata, anong ginawa niya? He speak the word of God. So sinabi niya, I'm saying that God will restore the finger of my child. Sabi niya, hindi ako papayag na hindi ma-restore yung finger niya. At anong sabi niya? Binalik niya ang salita na binigay sa kanya ng Panginoon. At sinabi niya in Galatians 3:13, Christ redeemed me from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curses everyone who is hung on the pole. So sinasabi niya, redeem na ako sa gawa ng kaaway. Sabi niya, hindi ko tinatanggap ito. At sinabi mo, Abraham's blessings are mine. Lord, itong batang to, anak ko to, you will bless my child. Inaangkin niya yung lahat ng mga promises ng Panginoon at pinaghawakan niya to. And then, nag-upo siya muli sa sermon ni Kenneth Copeland at sabi na lang sa kanya, after the service, ano ang pinapaniwalaan mo? Sabi niya, naniniwala ako na i-restore ng Panginoon ang finger ng anak ko. Okay, sabi niya. So, sabi ni Ken, let it be. At sabi, dalhin mo na siya doon sa doktor. So, dinala na sa doktor, sa plastic surgeon, yung bata. At pagdating doon sa plastic surgeon, yung plastic surgeon na yon ay, kumbaga, expert siya. Nung tinignan in x-ray, wala na talagang pag-asa. Yung kamay, tinapon na lang sa trash bin. So, sinasabi niya, ang tanging na lang nating magagawa, wala na tong pag-asa. Ang tanging na lang magagawa, i-skin graft ko, pero wala na siyang finger, wala na siyang nails. Sabing ganon. Ganon ang mangyayari dyan sa anak mo. Sabi niya, hindi, naniniwala ako na ang Diyos ko kaya itong gawin. Kasi yung Diyos ng Buddha-Buddha kasi Chinese, the Buddha-Buddha. Sabi niya, my God can do this.
Nothing is impossible with God. So, ang nangyari, sige, do what you can do. Kung ano yung inaano ng sa medical, gawin mo na. Pero naniniwala ako, i-restore yan ng Panginoon. So, umuwi sila. Sabi, sige, in 6 months, ibalik mo to, yung bata sa akin. Kasi binandage na eh. Binandage na yung kamay. So, in 6 months, ibalik mo to. At anong ginagawa niya? During that 6 months, he declared the position na meron siya. Ang salita ng Diyos. Binabalik niya ang salita ng Diyos sa Panginoon. At pinaghahawakan niya ang salita ng Panginoon. And after 6 months, dinala niya yung kamay. Dinala niya yung bata doon sa doktor. Nung binubukas na ng doktor yung bandage, napasigaw yung doktor. Nagulat siya. Sabi niya, ano yun, doktor? Sabi niya, Dok, ano yun? Sabi niya, nagkaroon ng kamay. Yung limb, tumubo ang kanyang kuko. Sabi niya, oh, God, my God. Sabi niya, hindi mo God, my God. Siya ang gumawa niyan. Amen? So, every time na nakikita niya, at pinakita nga ni si Terry, yung anak niya, na meron lang scar dito. At sinasabi niya, this is the covenant of God for me, that nothing is impossible with God. Amen? Praise God. At alam mo, every time na meron siyang mga dumadaan na problema, sabi niya, Terry, pahiram nga ng kamay mo. E papakita, Lord, kung kaya mo tong gawin, kaya mong gawin ang sitwasyon ko ngayon. Because nothing is impossible with God. Amen? So praise God. So ngayon,